In modern warfare, dominance is no longer defined solely by firepower or troop strength. It is defined by information: who sees first, who communicates faster, and who maintains connectivity when everything else fails. For an archipelagic nation like the Philippines, where geography itself can become both a shield and a vulnerability, secure and resilient communications are not just a force multiplier, they are a necessity. Quietly but steadily, the armed forces of the Philippines has been working to strengthen this critical domain, and one of the most overlooked contributors to this effort lies not on the front lines, but in the skies and in the reserve force. At the heart of this capability is a little-known yet strategically vital unit of the Philippine Air Force Reserve Command, the 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit. Ang 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit, sa civilian, ang civilian name niya is Philippine Eaglecom Society Incorporated. This organization started in 1980. It started as a communications group. So kami po ang first batch ng Affiliated Reserve Unit noong 1990. So I joined the Philippine Eaglecom 1990. So isa ako sa mga pioneer, para kami ang experimental class ng Affiliated Reserve before. Basically, communications group siya, but when I became Group Commander 2018, I thought to i-evolve to at dagdagan ng drones. Mga magagaling sa drones, medyo nakuha ng reserve unit ko yung mga marunong sa drones. I'm fortunate enough na magkaroon ng mga drone pilots na maaalam, mga enthusiast talaga na from DIY, from sa mga tindahan, pagsasama-samahin nila, makakabuo sila ng drone. And I have 2 reservists who has 3D printers. So kailan pati yung body ng drones, ginagawa nila, yung bakal. So now, actually, meron lang tayong kulang na parts, isang part lang, meron lang tayong kulang na chip na hindi kayang gawin sa Pilipinas. Yun yung ginagawa namin ng paraan. At of course, mabibili mo yun kung o-orderin mo and everything. So para magawa mo yung drone mo. But we're trying to do yung tayo sana yung mismong gagawa. Wala pa akong solution doon sa chips na kailangan, pero yung ibang parts nun, nagawa na namin ng solution yung ibang parts ng drones. So we're trying to develop yung drones na may payload of course, mapagamitin sa HADR, mapagamit na pagpandala ng relief goods na which ginagawa na rin namin, yung relief goods, and well, in the future kung kakailanganin, pwedeng mag-carry rin ng kailangan nating i-carry. Almost all ng aking drone pilots are CAAP license. Kung hindi man ka-up license, most of them inaayos na yun, di ba? Nag-ano na sila ngayon, kumukuha na ng certification. Kasi nga, nag-ready na ako sa TDO eh. Sabi ko nga, baka kailanganin na kasi konti sa regular force ang marunong magpalipad ng drones professionally. Marunong magpalipad, pero yung professionally, yung mga maneuvering, yung mga ganon, hindi pa. So, sabi ko, dapat mauna tayong magpaka-up license and we help the regular force. Ibig sabihin, turuan natin magpalipad. And technique sa pagpapalipad, mapa-ordinary drone, FPV drones, lahat kasi alam ng mga reservists yun eh. Sabi ko nga, hindi kami magaling, swerte lang siguro ako na isa ako sa mga nauna na nag-introduce ng drone sa Reserve Force. I mean, yung unang lumutang ba. So, naakit ko yung mga drone enthusiast na sumali sa unit ko. So, you could just imagine na nag-uumpisa yung drone eh, magagaling na sila. Lalo ngayon, mas magagaling na sila ngayon talaga. I have officers and EPs as well na talaga pupunta pa sila sa Korea, sa Japan, para pag-aralan yung drone technology. And they are enthusiasts ng drone. Pero kaya sila pupunta, bukod sa enthusiast sila, they really want to i-share sa atin, specifically sa Armed Forces of the Philippines. Actually, masisipag sila para yung abroad eh. Pero kanya-kanyang bayad yun. Kanya-kanyang bayad. Gusto nila, then sabi ko nga, again, swerte ako ulit.
That time kasi nung 2007, wala pa naman talaga masyado mga drones. Hindi pa naman tayo talagang, wala pa naman mga drones that time. So basically, yung mga natutunan ko from abroad, gano'n. Ngayon, yung mga local trainings namin, yung mga allowed na, kasi pumirma kami ng non-disclosure eh. Yung mga allowed na ipaalam sa other members namin na hindi kinuha yung training, yung mga allowed, we try to share it to them. Every month, meron kaming mastering. Yung mastering namin every month, we do knife fighting and some techniques like kunyari sa rifle, yung mga natutunan namin, yung mga allowed na i-share, sinishare namin kasi ang katwiran namin, hindi naman pwedeng kaming 11-man team lang ang marunong. Dapat yung mga ibang kasama namin, marunong rin kahit paano. Very significant kasi as I have attended drone conferences in Japan, in Malaysia, in Korea, there's always this discussion between different countries na how important it is. And even US themselves have said during these conferences na it is the future of warfare. It really is. Na, well, it's a threat kung gagamitin ng kalaban. So, talagang napaka-importante niya. Personally, ako, ito yung ginagamit ko, yung DJI Avata, which is the first, kasi there's a DJI Avata 2 na. It's a first-person view drone, FPV, na tinatawag nila. And then, you would have to use the goggles, kaya first-person view siya. Oo, kasi you would see, literal bird's eye view, kung ano yung action na nakukuha ng camera ng drone. And then, it's mostly used for our recon dito sa unit namin. Because FPVs are usually the faster flying drones. So, mga tight spaces na nako-cover niya. And dahil mas maliit siya, and there are some na mas maliit pa din dito, would go into those like small spaces na, and they're fast. So, talagang kung split seconds or seconds na need mo to complete a mission na yung may makuha ka na for your recon, it does its job. Tapos medyo matagal-tagal ng konti kahit pa paano yung battery life. Pag sinabi po natin na mga FPV drones, hindi siya isang klase lang. So marami siyang iba't ibang klase. So meron tayong mga tinatawag na mga cinematic. So ito yung mga drones na ginagamit natin for mga close-up tight shots na pang cinematography worthy. So yung camera na nakasakay sa kanya is capable ng 4K 120 FPS. And quality niya is at par dun sa mga GoPro. So meron din tayong tinatawag na mga freestyle na mga drones. Yung mga ito naman, very powerful to mga to. Kaya niyang mag-maneuver very quickly sa ere. It can go upwards ng 100 kilometers per hour. And then, meron din tayong class na tinatawag na mga racing drones. So, ito yung medyo nakakahiligan ko ngayon, yung pagkakarera sa mga drones. Kasi, very pumping ng adrenaline kahit nakaupo ka lang. But, right now, meron tayong class ng drones, mga tinatawag na yung mga malalaking class, hindi pa naman siya X-class, but this is 10 inches wide in diameter ng propellers. And right now, for our purpose here in the military, we're testing its capabilities to carry several kinds of payloads. Right now, meron kaming mga models ng mga iba't ibang klase ng payloads, and ito mga to ay 3D printed. So when we say 3D printed, we design it in CAD or in any 3D software. And then we use 3D printers with appropriate materials, like for this one. Ito ay yung mounting actually nitong mga ito. So this is locally designed. Kami yung gumawa nito. And kumbaga parang it is an original design. And it is meant to allow us to drop the payload kung saan namin siya gustong pahulugin. Pag sinabi natin na payload ay it's anything na buhat-buhat ng drone. And right now, naka-design siya para buhatin yung mga ganitong klaseng munition. So itong mga ganito ay pwedeng siguro mga 1.5 kilos kayang buhatin itong ganitong klaseng drone. Kaya niya lumipad ng at least 1 kilometer out mula dun sa controller. At pwede siya actually na kung tapos na yung mission niya, pwede namin siyang katulad ng mga usual na drones. Pag flick namin yung switch, uwi siya mag-isa.
So, pero at the same time, meron kaming full control sa kanya. So, nakagaggles kami, kaya namin siya i-guide kung saan namin siya mismo gustong papuntahin. And that's the reason kung bakit kaya ng mga ganitong drones na gumawa ng mga precision strikes. So, yung talagang pinpoint na pag-deliver ng mga payload, kung ano man yung payload na yun. Meron tayong mga small class size na mga drones na meron pa rin siyang ingay pero hindi siya ganun kaingay in the sense na from several hundreds of meters away ay ma-detect mo na sila. So these are quiet enough so that alam mo na nandyan sila kung nandyan na talaga sila. So this can be used for gathering intelligence, visual intelligence na hindi kaya nung pupuntahan ng actual na tao. So in terms of range, yung mga video transmitters ng mga ito ay very powerful. So, kaya nila actually tumagos sa medyo makapal na vegetation or go sa mas malayong lugar na otherwise ay delikado para sa tao. So, yung mga lugar na mahirap pasukin, yung mga lugar na medyo delikadong puntahan, we could actually send drones para tingnan at mag-gather ng intel na visual para sa atin. So, dahil sa yung mga drones na ito, ay gumagamit sila ng mga maliit na batteries. It could be a one-way mission para sa kanila. But, yung intel ay nasa atin na kasi lahat ng video feed ay naka-record sa goggles. So, kahit hindi makabalik yung drone, mura lang yan, madaling palitan, but the intel is nandito na. Itong dalawang drone na to, pareho ng video transmitter yung gamit nila. And rated itong video transmitters nila into mga 1.2, 1.5 watts. So with that amount of power, you could go, kung wala kang limitation sa battery, you could go as far as 10-20 kilometers out. So kung meron kang enough battery, ganun kalayo kaya mong liparin. And right now, yung battery na ikinakarga ko rito, na-test ko na siya ng at least 3 kilometers away. So kaya niya mag-uwian ng, bali round trip na 6 kilometers. So kaya ng battery yun. So in terms of power ng video transmission, malayo ang kaya niya. In terms of penetration sa mga obstructions, syempre weakness talaga ng mga transmitters yan. And this uses a 5.8 GHz na video transmission. So kung saan yung kaya abutin typically ng mga let's say mga typical na camera drones, ganun din siguro yung kaya niyang ibigay na penetration power. But meron kasi tayong pwedeng gawing workaround dun sa mga penetration issues. So for example, meron kang buildings na kailangan mong puntahan sa likod. Instead of just flying it very low, you can fly high para meron ka pa ring direct line of sight dun sa drone. As long as meron kang direct line of sight sa drone, and within range and within battery capacity, hindi ka magkakaproblema sa mga ito. Sa patuloy na pagsusumikap ng hukbong himpapawid ng Pilipinas na higit pang paigtingin ang kanilang puwersa upang magkaroon ng mas malakas, mas matatag at mas maasahang hanay ng mga kawal para sa seguridad at soberanya ng ating bansa. Bukod sa paggamit ng mga kabagong kagamitang panghimpapawid, nagpapatuloy pa rin ang kanilang modernisasyon sa pamamagitan ng planadong pagkuha ng mga karagdagang aircraft upang matiyak ang kanilang tagumpay sa mga darating pang misyon at operasyon.